ay number 1 na nilalang dito sa mundo. Hindi dapat siyang hirap. Hindi siya dapat daing-daing. Hindi dapat may sakit. Sapagkat kinuha na ng lahat ni Lord ang lahat ng problema ng kanyang mga anak. Kaya si Jesus ay nagpunta rito sa lupa para iligtas tayo. Hindi lamang sa impyerno. Ano mangyayari? Bago ako mamatay, halimbawa ako'y 16 pa lang. Ba't iniligtas na ako sa impyerno? Ang tagal pa nun. Kailangan maligtas ako sa kahirapan. Maligtas ako sa sakit. Naging mga bago. Kaya lang, pag na-born again ka, humarap ka sa salamin, ikaw pa rin yun. Di ba? Kung may nunan ka sa tenga, may nunan pa rin yun. Kaya, hindi makapaniwala ang taong born again na siya'y bago na dahil pareho-pareho. Protestant Methodista pa, na kinakailangan pala makaitlong beses sinabi sa New Testament, minsan sinabi sa Old Testament, ang sabi ng Diyos, ang mga matuwid, ang mga anak ng Diyos ay mabubuhay. Children of God, tayo ay naging matuwid na, tayo ngayon ay hindi na mabubuhay katulad nung tayo nabubuhay dati, kundi panibagong buhay, buhay ng nananampalataya sa Diyos. Maraming tao naniniwala sa Diyos, pero hindi nananampalataya. Iba ang paniniwala sa Diyos, iba ang pananampalataya. Amen? At yan ang kulang sa maraming Kristiyano, sa maraming born again, sapagkat pagdating dito sa church, nangangagising ang balahibo dahil ang presensya ng Diyos nandito, kumakanta ng napakagaganda, tuwan-tuwa, parang talagang blessed na blessed. Pero pag uwi sa bahay, halimbawa, ikaw yun ang ina na nandito, pag uwi sa bahay, nakatambay yung asawa, naninigarilyo, uminom ng alak, ang mga anak ay wala rin sa suot. She is back to reality. And brothers and sisters, that is not the plan of God. Ang anak ng Diyos ay bago nang nilalang. Yung dating pagkatao ay nawala na. Ang lahat ay pawang naging mga bago. Hindi ibig sabihin santo-santito na. Hindi ang ibig sabihin lahat ng ginawa ay puro mabuti. Ang may sabi nun ang Diyos, hindi ikaw. Ang kailangan lang, manampalataya ka nga na bago ka na. Ano ibig sabihin nun? Kahit na nakikita mong ganun pa rin ang ugali mo, kahit ang asawa mo'y inaalipusta ka pa rin dahil hindi ka nagbago, sabihin mo sa kanya, ako'y bagong nilalang. Yan ang sabi ng Diyos sa akin. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, hindi ako naniniwala sa nakikita ko. Ang pinaniniwala ko lang kung ano sinabi ng Diyos tungkol sa akin. Ako'y bago. Ako'y hindi na yung dati. Yung dati patay na. Ako ngayon ay bagong panganak sa pamilya ng Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo? Ang kulang sa atin ay pananampalataya. Na hindi ko nalaman nung ako'y Methodista, Protestante, na hindi alam ng maraming born again kahit ngayon. Kapag sinabi ng Diyos, mabubuhay lamang ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya, pag hindi ka nananampalataya, hindi ka mabubuhay sa kanyang pamilya. Iba na ang rules of the game when you are already in the family of God. When you are in the world, anything goes. But once you have received Jesus, you have Jesus in your life. You have to go by what He tells you. Amen? You have to live the life of a child of God. And the problem is, in trying to live, we force ourselves to live it. Don't force yourself to live it. Just believe Jesus in you will make you a different person. Ang pagtitiwala ay hindi pakikialam. Maraming tao, okay, born again ako, kailangan puro mabuti yung gagawin ko. Kailangan ganito na ako. Kailangan gano'n na ako. Mapapagod kayo ng gano'n, balik uli kayo sa dati. Ang kailangan ng mga anak ng Diyos, manampalataya kay Jesus. Sa
Sapagkat siya ang susi ng lahat ng bagay sa ating buhay. Hindi nakukuha ng relihiyan yan, hindi na ituturo ng kahit sinong preacher, kinakailangan ituro lang ang pananampalataya. Ano pastor yung pananampalataya? What is faith? Akala natin na pananampalataya ay relihiyon. Akala natin pananampalataya is a belief. Ang sabi sa Hebrews 11:1, faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay katibayan o kabuuan ng mga bagay na inaasahan at katibayan or ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. Pag humarap ka sa salamin, pag kinausap mo ang asawa mo, pag tinanong mo mga kaibigan mo, ikaw pa rin si Pepe. The same guy whom he knew since he was in the elementary school. Hindi nila nakikita ang bagong Pepe. Pati ikaw, hindi mo nakikita ang bagong Pepe. Sino nakakakita? Ang Diyos lang. Pag tinignan tayo ng Diyos at nakita si Jesus sa ating puso, ang alam niya, bago tayong nilalang, tayo ay anak ng Diyos. Yun ang kulang sa mga taong born again. Kinakailangan manampalataya sila, maniwala sila doon sa pagtingin ng Diyos sa iyo. Ikaw ay bago. Pastor, kung ako'y bago, ba't natakaw pa ako? Ba't ako'y nang-umit pa sa nanay ko? Pastor, kung ako'y born again na anak na ng Diyos, ba't ganyan pa rin ang ugali ko? Sapagkat hindi ka nananampalataya sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen.